Dako ang atong pagpasalamat sa kaayo sa Dios sa tibuok adlaw mga kapaglaom sa iyang pag-amping kanato ug usab sa mga panalangin nga gibubo niya sa matag usa kanato. Amen. Maayong gabi mga kapaglaom. Amo na usab kamong ginaabi-abi. Ang atong tanang kapaglaom nining ika-26 nga gabi sa ato nga series Hope of All Ages. Mga kapaglaom, dako kaayo ang atong pasalamat sa Dios nga siya sa makanunayon nagahatag sa matag usa kanato og kusog ug labaw sa tanan sa iyang paghatag og maayong panglawa sa atong magsusulti matag gabi. Yes, amen for that. Ang Dios gayud mga kapaglaom matinud-anon sa iyang saad nga siya magapakaon ug magabusog kanato pinaagi sa iyang mga pulong. Amen for that Amen. kapaglaom Joy. Apan dili lang sa pisikal nga panginahanglan siya Yes. nagaprovide kanato kapaglaom Joy. Apan bisan usab sa atong espirituhanon nga panginahanglan siya nagahatag sa matag gabi. Kagabi mga kapaglaom atong napaminawan ang minsay sa Dios mahitungod sa paglaom nga bag-uhon sa Dios ang kalibutan alang sa iyang mga katawhan. Amen. Ug karon nga gabi atong pagatunan ang usa sa mga pangutana nga ginapangutana sa kadaghanan. Unsa man ang mahitabo human kita mamatay? Mga kapaglaom, ubanin na usab kami sa atong pagtuon karon nga kagabion kauban nato si Brother Joel Morales, ang atong Associate Treasurer dinhi sa Central Philippine Union Conference. Yes, kami na usab nag-awhag kaninyo mga kapaglaom sa pagduyog kanamo nining atong buluhaton sa pagsabwag sa pulong sa Dios pinaagi sa inyong pag-imbita o pagpahat nining atong programa ngadto sa inyong mga kahigalaan karon. Yes, mga kapaglaom, aron usab sila makabaton sa kalipay nga atong nabatnan matagabi pinaagi sa iyang mga pulong. That's true. Hinaot ang balang espiritu, mga kapaglaom, magatandog, magalihok sa atong mga kasing-kasing. Samtang kita magapaminaw, pinaagi sa iyang magbubuhat. Sa makausapa, Maayong gabi. Father, lead me day by day. Ever in thine own sweet way, teach me to be pure and true. Show me what I ought to do. When I'm tempted to do wrong, make me steadfast, wise and strong. And when all alone I stand, shield me with thy mighty hand. May I do the good I know, be thy loving child below, that at last go home to thee, evermore thy child to be. Then at last go home to thee. Evermore thy child to Are you in search of an indisputable understanding of the truths penned in the Bible's sacred pages? Feast with us on God's abundant spiritual provisions on this series of nightly presentations, Hope of All Ages.
welcome na usab sa atong programang Hope of All Ages Evangelistic Series. Din atong mahibaluan ang kamatuoran pinaagi sa Biblia, ang pulong sa Dios. Dinhi atong mapatalinghugan ang mga bililhong mensahe sa paglaom ug mensahe sa kaluwasan nga angay natong mahibaluan samtang kita may kinabuhi pa ug samtang may panahon pa. Kinahanglan atong tun-an aron atong malikayan ang pagkailad sama sa nahitabo sa atong unang ginikanan. Kinahanglan atong masayran kay ang taong nasayod dili gayud dali malisang. Karong higayon na atong hisgutan ang usa sa mga importante kaayong hilisgutanan nga angay gayud natong masabtan. Kay nagtuo ko nga daghan sa kalibutan ang wala nahibalo sa saktong mensahe sa Dios mahitungod niini. Ang walay pagtagad niini mao unya hinungdan nga kita dili andam sa pag-atubang niini sa panahon nga kini nagkaduol na. Mabatnan unya nato ang kalibog o kalisang sa paghuna-huna kung unsay mahitabo kanato. Busa atong tun-an karon ang kinahanglan natong masayran mahitungod sa atong umalabot, ang kamatayon o ang kahimtang sa mga patay. Magampo sa ta. Diyos nga gamhanan, tagiya sa among kinabuhi, tagai kami sa kaalam arong among masabtan pag-ayo ang imong pulong mahitungod sa kamatayon. Sa panghinaot nga among mabatnan ang kalinaw kung kini nagkaduol na. Amo kining gipangayo sa ngalang Hesus. Amen. Death is one of the most important subject in life that we need to understand. By definition, it is the cessation of life. And it is the common enemy of people everywhere. Ang kamatayon gikahadlukan sa tanan. Di lang dugay, nisugod na pud og saka ang nangatakdan sa coronavirus disease. Aduna nay sobra sa 2,680,000 ang nangamatay sa tibuok kalibutan. Ug diri sa Pilipinas, aduna nay sobra sa 12,800 ang nangamatay. Mao nga di malikayan nga mga hadlok ta. Mao na nga bisan pa og dili na kaayo istrikto ang gobyerno sa community quarantine. Sa daghang bahin sa Pilipinas, magpadayon gihapon ta pag-obserbar sa mga health protocols, magsulob gihapon ta sa face mask, manghuga sa atong mga kamot, di ta magpataka o gawas kung di gyud kinahanglan. Kay di ta gusto matakdan sa COVID, di ta gusto mamatay. Maupod ni ang rason kung kita o ang atong mga hinigugma magsakit o dunay balatian, mupalit dayon ta og tambal, magpatambal ta sa hospital, manggawas dayon ang atong kwarta. Bisan walay kwarta, mangita ta og paagi, mangutang, ibaligya ang kabtangan, kay di ta gusto nga dunay mamatay. Pero sama sa akong gisulti kaganina, nga kung wa ta mahibalo sa gisulti sa Biblia, wa ta makapangandam sa umalabot, atong maeksperiensyahan ang pagkabalaka, ang pagkalisang. Kung wala ta masayod sa kamatuoran, mahitungod sa kamatayon, daghan pa kaayo og pangutana ang atong huna-huna nga maoy makapalisang kanato. Busa atong sugdan sa pagtuon pinaagi sa usa ka pangutana. Mausab ni ang titulo sa atong presentation karon.
When a person dies, what then? Kung ang tao mamatay, unsa man? Ang yanong tubag sa among magtutudlo nga abogado mauni, ilubong. Ingon ana ra kasimple ang iyang tubag. Pero atong tan-awon kung unsa may atong tubag, aning mga musunod nga lisod nga mga pangutana mahitungod sa kamatayon. Natawo ba ta aron lang mamatay? Ang kamatayon ba mo'y katapusan sa istorya? Doon na ba'y kinabuhi human sa kamatayon? Unsa may eksperyensya sa nangamatay didto sa lubnganan? Makatabang ba ta nila? May istorya ba nato sila? Makita pa ba nato ang nangamatay natong mga hinigugma? Asa man ang mga patay karon? Dili pareho ang tubag ug pananaw sa nagkalain-laing relihiyon ug tinihuan sa mga tawo sa kalibutan. Sama sa among magtutudlo nga abogado. Ang psychic mediums nagtudlo nga ang mga espiritu nga ilang nakaistorya mga tawong patay na. Mao ning gitawag nga spiritism. Ang Hinduism nagtudlo sa reinkarnasyon, ang pagbalik-balik ug pagkatawo sa nagkalaing-laing porma. Ang mga Buddhist nagtuo sa Ginoo sulod nila, nag-enlighten kanila sa ilang paglakaw padulong sa mas taas nga kahimtang. Ang mga atheist, wa magtudlo sa bisan unsang paglaom. Nagtuo sila nga ang kamatayon mao'y katapusan sa tanan. Wa nako damha nga ang daghang mga Kristiyano sad nagtuo nga ang mga patay wa mangyud mamatay. Niadto sila sa langit o kaha sa impyerno o kaha sa purgatorio. Inyo bang namatikdan mga gisunan? Nga ingon ani ang gisulti atong bitin didto sa Eden. Busa, asa man nato makita ang tinuod nga tubag ni ining importante kaayong mga pangutana mahitungod sa kamatayon. Ang tubag naa sa Biblia. Ang pulong sa Dios. Ang Ginoo adunay klarong tubag mahitungod sa kinabuhi. Pagkamatay, pagkabanhaw, ug mahitungod sa kinabuhing dayon. Adunay iyang mensahe sa paglaom alang kanato. Aron atong masabtan pag-ayo ang kahimtang sa kamatayon, atong unahon pagtan-aw kung giunsa sa Dios paghimo ang tawo sa sinugdan. Atong makita sa Henesis 2:7. Nagaingon, "O giumol ni Jehova nga Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta, o gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa ginhawa sa kinabuhi, ug ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi." Kung atong ihulagway sa equation ang tawo, mauni, abog sa yuta plus gininhawa sa kinabuhi equals buhi nga kalag. Atong makita nga ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi human gitayhupan sa Dios sa ginhawa sa kinabuhi. Atong makita nga ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi human gitayhupan sa Dios sa ginhawa sa kinabuhi. Importante natong masabtan
Importante natong masabtan diri nga ang Ginoo mao'y tag-iya sa atong kinabuhi. Kining atong ginhawa karon gikan pa ni atong ginhawa sa kinabuhi nga gitayhop sa Dios sa una natong ginikanan. Ila kining gipasak hangtod ni abot kanato. Pinaagi sa gitawag reproduction. Ang tawo adunay reproductive organs ug dunay kapasidad nga mudaghan. Busa ang tawo nga adunay ginhawa sa kinabuhi gitawag sa Dios nga kalag nga may kinabuhi. Ikaw ug ako samtang may ginhawa matawag nga kalag nga may kinabuhi. Atong hinumduman nga ang buhing kalag adunay kaugalingong dagway, kaugalingong panghuna-huna, konsensya, kinaiya, o personalidad. Pero unsa may mahitabo kung ang tawo mamatay? Ato makita sa Ecclesiastes 12:7. Nagaingon, og ang abog mubalik nganhi sa yuta ingon sa kaniadto, og ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga mao'y naghatag niini. Kung ang tawo mamatay, ang iyang lawas mubalik sa yuta, o ang iyang espiritu o kung ginhawa sa kinabuhi mubalik sa Dios. Unsa may mahitabo sa kalag? Atong basahon ang Ezekiel 18:4. Ang tanang mga kalag ako man, ingon man ang kalag sa amahan, ingon man usab ang kalag sa anak nga lalaki ako man. Ang kalag nga makasala kini mamatay. Ang kalag di ay mamatay. Dili di ay immortal, no? Atong makita nga kining duha ka bililhong teksto mao'y baliktad sa Genesis 12:7, ang kadtong paghimo sa tawo. Ingon na ani karon ang atong human equation. Abog sa yuta minus ginhawa sa kinabuhi equals patay nga kalag. Kung bawion sa Dios ang ginhawa sa kinabuhi, ang patayng lawas mubalik sa yuta ug ang espiritu mubalik sa Ginoo. Ang kalag mamatay. Pero salamat sa Dios, wala pa matapos ang istorya dinhi. Ato unang tan-awon kung unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa kamatayon. Magka 54 ka beses ang Biblia nagtawag sa kamatayon nga usa kapag katulog. Si Ginoong Hesus nagsulti nga ang kamatayon sama lang sa usa kapag katulog. Juan 11:11. Juan 11:11, gisulti niya kining mga butanga. Ug unya miingon siya kanila, ang atong higala nga si Lazaro natulog. Apan moadto ako karon sa pagpukaw kaniya gikan sa pagkatulog. Iyan ning gipamatud-an sa dihang iyang gibanhaw si Lazaro bisan pa ug nag-upat na kaadlaw nga namatay si Lazaro. Gawas sa pagkatulog, gigamit pod ang pulong pahulay sa pag-describe sa kamatayon. Kasagaran pod nga tubag sa pangutana bahin sa atong mga ginikanan nga namatay na, ang atong pirming mabatian ni pahulay na. Pagkatulog, pahulay, sakto kaayong nga paghulagway sa mga tao nga dunay paglaom.
Pero unsa may mahitabo sa patay? Daghan pa ba iyang nahibaluan? Ecclesiastes 9:5 ug 6. Atong basahon. Apan ang mga minatay dili mahibalos sa bisan unsa, ni may balos pa sila, tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Maingon man ang ilang gugma, mausab ang ilang pagdumot, ug ang ilang kasina, na wagtang ang kanhing panahon. Ni may bahin pa sila gihapon sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat sa ilalom sa adlaw. Ang patay, patay na jud. Pero bisan tinuod nga ang patay, patay na jud, wa nay labot sa tanang butang nga ginahimo under the sun. Di na mubati og kasakit kung balsamaron, di na bation og kainit kung i-cremate. Ang kadaghanan nagtuo nga sila wa man jud mamatay. Mauni ang pinakadakong pangilad ni Satanas sa tawo, sama sa iyang gihimo didto sa garden sa Eden. Mauni iyang pagtulunan nga gitawag immortality of the soul. Mauni atong bantayan kay mauni ang iyang pagtulunan aron mapahilayo ta sa Dios. Masaag ta kay maghuna-huna ta nga di na nato kinahanglan ang mangluluwas. Unsa pa may angay natong mahibal-an? Kalimtan bakha ta sa Dios? Atong basahon sa John 11:25. John 11:25. Si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang musalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Pagkaanindot nga saad sa atong Ginoo. So those who die in Christ sleep in the grave, but they still have a bright future beyond it. Our infinitely skillful Creator preserves the complete picture of every individual He has made. The one who counts every hair in our heads and holds us in the palm of His hand will never forget. A renewal is coming for those who rest in the grave. God will never lose track of a single one of His children. We may die and return to the dust, but the record of our individuality remains clear in the mind of God. Our life is hidden with Christ in God. Colossians 3:3. And He will raise us from death as surely and completely as He did Lazarus. Ato na pumabasa sa 1 Thessalonians 4:13. Apan dili among tinguha mga igsoon, nga kamo dili mahibalo mahitungod kanila nga mga nangamatay. Aron dili kamo managsubo ingon sa uban nga walay paglaom. Ato pong mabasa sa 1 Thessalonians 4:16-18 nagaingon, kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo o sa tawag sa punuan sa mga manulunda o sa tingog sa tumpita sa Dios. O unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon.
17. O kita nga mga buhi pang nga mahabilin pagasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. O sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanan panahon. Busa paglinipayay kamo ang usa sa usa pinaagi niining mga pulunga. On Resurrection Day, death will seem like a brief rest. The dead are not aware of time passing. Those who have accepted Christ as their Savior will be awakened from deep sleep by His wonderful voice coming down to earth. The hope of resurrection has a companion, the hope of a heavenly home, the hope which is laid up for you in heaven. The Bible is full of advertisements for that perfect home. Its inhabitants cheerily keep the commandments of God and remain faithful to Jesus. And God will wipe away every tear from their eyes, and there shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain. Those who love God don't have to fear death. Beyond it lies an eternity of a real, physical, joyful, fulfilling life with God. Jesus holds the case of death. Revelation 1:18. Without Christ, death would be a one-way street ending in oblivion, the abyss that lies at the end of the road of sin. But Christ can unlock the grave. With Christ, there is hope, a bright, radiant hope. The Bible never describes the soul as immortal. That is, not subject to death. In the beginning, Adam's heritage as a created son of God was not death, but eternal life. Had Adam remained obedient to the will of God, he would never have died. But when Adam and Eve sinned, they forfeited the right to life and became subject to death. Their sin infected the entire human race, since the soul who sins shall die. All people are now mortal, subject to death. The Hebrew and Greek words for soul, spirit, and breath occur in the Bible 1,700 times, and not once is the human soul, spirit, or breath referred to as currently being immortal. Nor is there any hint in the Bible that humans have any conscious existence apart from the body. Scriptures makes it clear that people in this life are mortal, subject to death. But when Jesus returns, our nature will undergo a radical change. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible has put on incorruption,
and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that it is written, death is swallowed up in victory. As human beings, we are not currently immortal, but faith in Jesus, we can now claim the promise of immortality. The Christian's assurance is that he or she will gain immortality when Jesus returns. The certainty of the promise of immortality was demonstrated when Jesus burst open his tomb. Our Savior Jesus Christ has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. The teaching that we are now immortal lies beyond the belief in an eternally burning hell. Both the immortality of the soul and the eternal burning hell are ideas derived from Satan's lie to Eve in Eden, when he promised, "You will not surely die." God's perspective on human destiny is clear. Eternal death for those who reject Christ and cling to their sins, or eternal life, immortality as a gift when Jesus comes for those who accepted him as Savior. There is no doubt about it. Death is an enemy, and it robs us of almost everything. But the one thing that it can take from us is Christ. And Christ can put everything back together again. Death will not always reign in this world. The devil, the wicked, death, and the grave will perish in the lake of fire. And this is the second death. In the meantime, here are 4 suggestions for facing death unafraid. First, live a life of hopeful trust in Christ, and you will be prepared for death at any moment. Second, through the power of the Holy Spirit, be obedient to Christ's commandments, and you will be prepared for a second life in which you will never die. Third, think of death as a short sleep, from which Jesus' voice will awaken you at the second coming. And lastly, cherish the assurance Jesus gives us of a heavenly home with Him for all eternity. Bible truth releases a person from the fear of death because it reveals Jesus, the one whom even death could not conquer. When Jesus comes into our lives, He floods our hearts with peace. Peace I leave with you. My peace I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. In Christ, we have hope of life after death. He is the resurrection and the life. And He promises, because I live, you will also live. When Christ comes again, He will give us immortality. We will never again live under the shadow of death, for we have eternal life. Have you discovered this great hope that you can cherish in your darkest moments? If you have never accepted Jesus as your Savior, will you do so now? Yes, you can talk to Him. You can pray, even silently.
Thank Him for His great love, His promises of resurrection, His second coming, and the promise of the true immortality. Tell Him your joys, your cares, whatever is in your heart. Let us pray. Heavenly Father, I long for the day when Jesus will return to this earth and my loved ones will be resurrected and I can be reunited with them. Help me to trust you completely and to believe the Bible. Continue to guide my life as I study your word. I ask this in the name of Jesus. Amen. Amen! Amen! Dalaygon ang Dios mga kapaglaom sa mensahe nga iyang gipadangat kanato karon. Amen for that kapaglaom Joy og dalaygon usab ang Dios sa mga paglaom nga atong nabatnan sa matag gabi eh. Amen. Mga kapaglaom, imo bang napangutana kung makita pa ba nato karon ang tinuoday nga iglesia sa Dios? Aduna ba'y mga nahisulat sa Biblia mahitungod niini mga kapaglaom? O ba ninausab kami ugmang adlawa alang sa mga tubag ni ini nga pangutana kaoba ni Pastor Elmer Pagunsa ng ato ang Ministerial Association Secretary dinhi sa Central Philippine Union Conference. Yes mga kapaglaom og alang usab sa atong mga kapaglaom nga nagapaminaw pinaagi sa atong Hope Radio 106.3 Toledo and of course Yuk FM Hilongos Leyte ug usab sa tanang radio stations nga naga-air niining atong programa matagabi Yes. amo na usab pagabasahon ang atong contact numbers aron usab sila makahimo sa pagpadala sa ilang mga pangutana, prayer request or concerns. Yes, alang sa atong Globe and TM users, we have 0916-361-3777. Again, mga kapaglaom, 0916-361-3777. Thank you for that kapaglaom Joy. Og alang usab sa atong smart and Tuk and text users, you may reach us through 0961-811-377. Again, 0961-811-3777. Amen. Once again, daghan kaayong salamat mga kapaglaom sa inyong pagpakiguban kanamo sa pagtubo din kang Kristo ni ini nga gabi. Yes, mga kapaglaom, let us keep our faith steadfast And our hope immovable here on Hope of All Ages.